Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar nang siya matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay Father. Sa Ebanghelyo ngayon, hiningi ng isa sa mga alagad ni Jesus na turuan sila kung paano manalangin. Sa tugon ng Panginoon ay isinilang ang panalangin naging puso ng pananampalatayang Kristiyano, ang Ama namin. Isang panalangin na hindi lamang koleksyon ng mga salita, kundi isang paanyaya sa mas malalim na relasyon. Sa bawat bigkas ng panalangin ito, ipinapaalala sa atin kung sino tayo at kanino tayo tunay na nabibilang. Kaya ang ating salitang focus ngayong araw ay Father, Ama. Ang tawagin ang Diyos na Ama ay hindi basta-basta. Sa konteksto ng Lumang Tipan, bihirang tawagin ng mga Hudyo ang Diyos sa ganitong personal at napakalapit na paraan. Si Yahweh ay banal, makapangyarihan at minsan nakakatakot. Ngunit sa bibig ni Jesus, ang Diyos ay Abba. Isang salitang ginamit ng mga batang Hudyo para sa kanilang sariling ama. Malapit sa ating salitang tatay o papa. Napakalapit, napakasimple, puno ng tiwala. Kaya't sa simula pa lamang ng panalangin, binago na ni Jesus ang ating pagtingin sa Diyos. Hindi siya malayong nilalang sa kalangitan, kundi isang ama na may malasakit, nakikinig at laging nariyan. Isang ama na kilala ang kanyang mga anak at alam ang kanilang mga pangangailangan bago pa man ito mabigkas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng panalangin Ama para sa isang mundong maraming anak ang lumalaking sugatan sa karanasan nila sa kanilang sariling ama? Para sa isang batang iniwan, sinaktan o pinabayaan, mahirap tawagin ang Diyos bilang Ama. Ngunit dito rin ipinapakita ni Jesus ang mas malalim na katotohanan na ang Diyos ay ang perpektong Ama, hindi katulad ng mga amang makasalanan at marupok. Siya ang Ama na kailan may hindi lalayo, hindi mananakit, hindi aalis. Kapag tinawag natin ang Diyos na Ama, inaamin nating tayo ay mga anak na may karapatang lumapit, magtiwala, humingi at umasa. Mga anak na hindi kailangang magsuot ng maskara o magpanggap dahil ang Ama ay nakatingin sa puso. Sa ganitong pagtanaw, ang panalangin ay hindi na isang obligasyon, kundi isang ugnayan, isang relasyon. Hindi ito isang listahan ng kahilingan, kundi isang pagbubukas ng sarili sa presensya ng Ama. Tingnan din natin ang kabuuan ng panalangin. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo po sa amin sa araw-araw ang aming kakanin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat kami ay nagpapatawad rin sa lahat ng nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Walang parte dito ang nakasentro sa sariling kagustuhan. Lahat ay panalangin bukas sa kabutihan ng Diyos at kapakanan ng iba. Hindi ama ko, kundi Ama namin. Hindi bigyan mo ako, kundi bigyan mo kami. Ang ganitong panalangin ay panalangin ng isang komunidad, isang pamilya, isang sambayan ng nagtitiwala sa iisang Ama. Sa panahon natin ngayon, ang imahe ng isang ama ay patuloy na hinahamon. Maraming ama ang lumalayo, nawawala sa tahanan o emosyonal na hindi makalapit sa kanilang mga anak. Kaya't ang paanyaya ni Jesus na tawagin ang Diyos na Ama
ay isang paanyaya ring paghilumin ang ating sugatang karanasan sa ating Ama, Tatay. Na sa Diyos, may Ama tayong hindi nagkukulang, na sa bawat dasal ng Ama namin, pinapaalalahanan tayo, hindi tayo ulila, hindi tayo nag-iisa. May tahanan tayong babalikan, may bisig tayong yayakapin, may Diyos tayong tatawaging Ama. Ang salitang Ama ay salitang puno ng pangako. Pangakong hindi tayo pababayaan, na may kahariang darating, may kapatawarang iaalay, may pagkain sa araw-araw at may gabay sa oras ng tukso. Sa bawat bigkas ng Ama namin, inuulit natin ang ating katotohanan na tayo ay minamahal, inaangkin, at binubuo sa loob ng ugnayan sa Diyos na buhay. Sa panahon ng kawalang katiyakan, sa gitna ng pandemya ng takot at kawalan ng direksyon, ang panalangin itinuro ni Jesus ay nananatiling tanglaw. Hindi ito langit na mailap kundi Diyos na malapit. Hindi ito panalangin paulit-ulit lang kundi panalangin lumalalim sa bawat pagbigkas. Ang Ama namin ay hindi lamang para sa simbahan kundi para sa araw-araw. Hindi lamang sa oras ng pagdarasal kundi sa bawat kilos, desisyon at pagtugon sa hamon ng buhay. Sa bawat dasal natin ng Ama namin, tunay ba nating naunawaan ang lalim ng ugnayan natin sa Diyos bilang Kanyang mga anak? Nakikita ba natin ang Diyos bilang isang mapagmahal na Ama o parang isang tagahatol lamang? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, salamat sa paalala na kami iyong mga anak. Turuan mo kaming manalangin hindi lamang ng mga salita kundi ng puso. Gawin mo kaming mas mapagpakumbaba sa iyong harapan at mas mapagtiwala sa iyong kalooban. Sa bawat bigkas ng Ama namin, naway palalimin mo ang aming pananampalataya. Palawakin ang aming puso para sa kapwa at patatagin ang aming tiwala na ikaw ay laging nariyan, hindi malayo, kundi isang Ama na mapagmalasakit at tapat. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.